palakpakan naman po natin at pasalamatan natin na sa bawat pagpapakita at paglabas ng ating pong queen sa any social media platform ay talaga namang kakaiba ang pasabog. Congratulations once again, my dear Atisa. Yan, so this time, Atisa, i-open ko po ang ilang mga katanungan sa ating pong mga press. Sige, dito ka. Kaunting trivia muna. Si Atisa po nung nanalo ng Miss International 2018 at this exact couch po siya naupo. Ayan. At parang dito, ito po ulit ang kanyang uupuan. Binago lang ulit ang kulay. Kaya nagre-request ang may-ari ng upuan, Atisa, na pirmahan mo ang couch na iyong inuupuan. Dahil sabi ko nga sa inyo, napaka-historic ng event na ito. Sige, kahit saan mo gusto, Atisa. Hey, magkano yan? Libre na to. Once again, maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating Queen Atisa. Siyempre, patuloy po natin siyang suportahan sa kanyang laban sa Miss Cosmo International. Kailan nga po ulit yun? October 5. So, yan. Atisa, kami naman ay confident na kayang-kaya mong ilaban ang ating bansa. Sige po. So, ano yan? Meron na. Oo. So, ito ay pink marker naman itong ibinigay sa akin. Okay? So, media and friends natin from press, nasaan po kayo? Sige po. Miss Atisa is now open for any question or meron po kayong katanungan. So, limited lamang po ang ating ibibigay sa ating mga media friends. Yes, good afternoon everyone. Ako po ay isang proud, very proud na Candelariahin. Ano po? I raised from Barangay Santa Catalina Norte, bayan po ng Candelaria. And I was so touched, ano po, sa nangyari sa ating pong bayan. And this is associated, siyempre, ng ating pong pinaka-magaling na mayor, garantisadong serbisyo ni Mayor Ogie Suwayan. Way back, Miss Atisa, ang bayan ng Candelaria noon, although marami ng magagandang dilag, kami po ay never heard. Diba? Wala pong gaanong nakakaalam na ang Candelariahin ay magaganda ang ating mga mag-aaral. It was Madam Emma Suwayan. Siya po yung nagtyaga. Siya yung nag-groom sa aming mga kababayang Candelarian, especially yung mga high school student sa pamagitan ng kanyang Miss Teen and Mr. Philippines. Kaya hindi ko po ito makakalimutan kay garantisadong serbisyo at kay Mayora Emma. But my question is, ngayon po ba ay meron ng boyfriend ang ating magre-represent sa Cosmo International? Miss Atisa. Ang haba naman po ng tanong yun. Meron po akong boyfriend. Ay, isa na lang po, para mabigyan ko rin chance yung po aking mga media friends na nandito rin. Miss Atisa, nakita ko yung iyong interview. Nung ikaw ay dumating sa Vietnam, ano po, kasi kami mga media talaga mula noon inspired, sinubaybayan ka namin. Pagdating mo doon sa Vietnam, ay tinanong ka noong nag-interview sa'yo na ang sabi mo ay mas magaling pa sumagot si Miss Atisa kaysa doon sa nag-interview. Pero sinabi mo doon at the end ng interview, you are an entrepreneur, you are engaged today into entrepreneurship. What kind of business would you like to share with our kababayan Candelariahin? Thank you very much. Magandang hapon. Ako po ay nakatapos ng accounting sa Enverga University. So after college, I applied it in my business. I am into finance and I handle a food and beverage company. So ako po ang nag-aasikaso ng lahat. Accounting and finance-wise, yun po. So, Miss Atisa, another question from one of our media friends. Hi, good afternoon, Atisa, and congratulations. At what age you started competing on a pageant?
My first pageant, I was 10 years old, grade 5 sa Inverga University, Little Miss Inverga 2008, and I won that also. I was representing Red Fishers. Yeah. Since bata ka nagsimula, Under, sa lahat of kabataan na nanonood sa atin ngayon, your advice sa kanila na gusto ring sumunod sa yapak ng isang Maria at isa Manalo. Ang advice ko po sa lahat ng gustong maging beauty queen na mga bata dyan ay magsipag tayo ng pag-aaral dahil ang pagiging beauty queen ay isa lamang na career na ating mapupuntahan. Pero kung tayo ay teacher na or abogado na or scientist or may iba tayong trabaho, napakadaling maging beauty queen. Ang tandaan lang natin ay mag-aral muna tayo ng mabuti at pwede natin gawin ang kahit ano, kahit maging beauty queen sa Binibining Pilipinas or Miss Universe, basta tayo ay mag-aral ng mabuti. And my last question is, you may answer this or if you don't want, it's okay. Between love and career, alin ang pipiliin mo? Thank you. Career, of course. There are only opportunities that present itself. Bihira lang po. Katulad ko, ako po ay beauty queen. Hindi po habang buhay ay ako ay bata at may itsura na magugustuhan ng mga tao. So para po sa akin, career. At kung ako po ay talagang mahal ng aking love life, siya po ay susuporta sa aking career. Palakpakan naman natin si Miss Atisa. So, syempre, Atisa, nagpapa-shoutout lang dahil nabanggit mo ang Inverga. Nandito po ang Vice President for External Relations ng Inverga University, Mr. Celso Habal, and of course, Dr. Amelita Balagtas, Dean Tap, and the Dean of Studies of Inverga University, Candelaria, Dr. Crystal B. Quintana. So, another question po from one of our media friends. Yes, good afternoon, Miss Atisa. I am proud to be Invergans. Maron and white forever. Since gaano mo pinaghahandaan ngayon yung laban mo bilang Miss Cosmo Philippines? Katulad po ng paghahanda ko sa Miss Universe Philippines, pinaghahandaan ko po ng mabuti. Even doble pa po ng effort ko dahil ngayon po, hindi na lamang Quezon ang aking i-represent. I-represent ko na po ang buong Pilipinas sa Vietnam sa darating na October for Miss Cosmo International. Thank you. Alright, so maraming salamat po. Wala na bang gustong magtanong? Sino ang single dyan? Wala. Dahil si Miss Atisa pala ay taken na. So now, ladies and gentlemen, palakpakan po natin once again our second runner-up, Miss Universe Philippines and Miss Cosmo Philippines 2024, Miss Maria Atisa Manalo. Siyempre, ayan, so Atisa, maraming salamat at buong bayan ng Candelaria nagbubuni sa pagkapanalo mo, and thank you so much for representing our beloved Quezon Province. So, syempre, magpapapicture lang po. Diyan lang muna kayo dahil ang ating pong queen ay dito po siya sa... Yan, baka kasama po kayo mamaya sa mga media na nandyan. So, sige po, nasan po ang ating official photographers? Nasan po ang John Luis Soriano Photography? Maraming salamat po, JL, for capturing this historic event. And of course, to si Club Studio, maraming salamat po. Nasa na po, sige po, sasamahan po. Sige po, si Atisa muna. Mamaya po tayo. Yan. So, official po muna. Sa stage, papunta po dito. Yan, papalikod. Akyat po kayo sa stage, yung official photo and video natin. So, upo lang po muna kayo. Yan, sige po. Kuya, palit ng lente. Kaya kayo. And of course, once again, maraming salamat po to Governor Dr. Helen Tan and Doc Kim Tan. Maraming salamat po, Municipal Mayor George D. Suwayan, Mayora Emma Suwayan. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang aking ina-inahan, Mayora Emma Suwayan. Napakaganda at napaka-sexy po talaga ng ating Mayora. At ang ating pong mga Sangguniang Bayan members headed by Municipal Vice Mayor Macario D. Boonggaling. Of course, nais ko rin pong pasalamatan ng lahat ng mga department heads.
Yan. Siyempre, of course, ang department heads headed by Attorney Sir Win R. Yatula.